opening song, tayo po lahat ay tumayo. At awitin po natin ang ating theme song sa isang sandali. Tayo po ay manatili pong nakatayo. Tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos. Panginoon, ang aming pong Diyos na sinasamba. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa muling pagkakataon na aming pong pag-aaralan ng inyong pong salita. Tunay, Panginoon, na kayo po ang aming pong pag-asa. Kaya't mangyari po nawa, Panginoon, na patuloy po kaming matuto sa inyo pong salita at nang sa gayon, Panginoon, ay sabay-sabay kaming sumalubong po sa inyo pong ikalawang pagparito. Dalangin namin, Panginoon, ang buong worship po namin sa gabing ito. Mangyari po nawa ang inyo pong kalooban at nawa po, Panginoon, ay patuloy po ang maayos na weather ang aming pong maranasan. Nawa po, Panginoon, ang inyo pong banal na Espiritu, siya pong patuloy na sumaamin, maunawaan at nawa po ay isabuhay po namin ang aming pong mga mapapakinggan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so magandang gabi po muli sa ating lahat, mga bata at mga minamahal po naming mga kaibigan.
Muli po ay tayo po ulit ay mag-aaral ng patungkol po sa ating pangkalusugan at tungkol po sa ating banal na Biblia. Sa gabi pong ito, bagamat maulan at merong bagyong paparating, ay wag po kayong mag-alala. Tayo po yung magsama-sama lang at tayo po yung magpapainit sa ating pong pag-aaral. Kaya muli po, kayo po lahat ay welcome po sa gym na ito, sa lahat po ng naabot ng aking tinig. Kung inyo pong naabot ang aking tinig ay kayo po ay aming inibitahan na tayo po ay pumunta na po dito para po sa ating patuloy na pag-aaral po na may kinalaman sa ating kalusugan at kinalaman po sa ating sa ating pong banal na Biblia. Kung kayo po ay nasisiyahan at merong mga katanungan, tara po dito magsama-sama upang pag-aralan po natin ang mga nakasulat sa sitas ng banal na kasulatan. Kaya muli po, sa lahat po ng naabot ng aking tinig, amin po kayong binabati ng isang magandang gabi at tayo po dito ay sama-samang mag-aral patuloy. Ito po ang ating pong programa. Muli po sa Tanging Pag-asa ay nawa ay kayo po ay inaabot ng ng aming tinig at kayo po ay welcome po sa aming programang ito. Magandang gabi po. Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tulungan ka ng Panginoon, lumapit sa Kanya. Ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Harapin ang katotohanan, Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya,
Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Sound check. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Okay ba itong sounds ko? Okay. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Nagpapasalamat tayo sa Diyos at ang bagyo ay paalis na pero may parating pa. Magkaibigan yun eh. Naiwan yung isa. Naiwan ni Nando yung kaibigan niya. Pero ipag-pray natin na huwag naman sana katulad nung nangyari sa lugar ng going to Babuyan Island o Apare, Panorte, ay talaga hong katakot-takot na bagyo ang kanilang inabot. Yung pong aking mga kaibigan, nililingan namin kayo dito na lang ho. Sige na ho, mga kapatid. Yan, salamat ho. Yan. Salamat. Okay. Ngayong gabi ay ilang gabi na lang ang natitira. Ngayon po ay Martes. Bukas ay Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ngayon pa lamang po kami ay magpapasalamat sa aming mga kaibigan dito sa Barangay Carmen. Salamat po, napakabuti niyo po sa amin at kami po ay inyong sinasamahan dito at hinahayaan niyo po kami dalawin ang inyong tahanan at kami inyong pinapapasok. Salamat po, napakabuti niyo po sa amin. Mangyari naway kayo ay pagpalain patuloy ng ating Panginoon. At meron na lamang po kaming natitira na 3 gabi. Okay? 3 gabi magsisimula bukas, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Bukas, pag-uusapan natin may kinalaman sa paano ba ako magbabagong buhay. Maraming mga tao na gusto na magbagong buhay. Ang problema nila ay paano at kanino sila lalapit kapag gusto nilang magbagong buhay na. Ang isa pa na iniisip nila ay saka na ako magbabago, aayusin ko muna yung aking sarili, okay? Saka ako magbabagong buhay. Okay? Yan ba yung tamang advice o payo ng banal na kasulatan? Yan po yung ating pag-aaralan. Ano ba yung paraan? Ano ba yung kinakailangan kong gawin para ako ay tuluyan ng mapatawad ng ating Panginoong Hesus? Lahat po tayo dito ay nangangailangan ng personal na tagapagligtas. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nangangailangan ng bawat isa sa atin ng tagapagligtas. Hindi nyo kailangan ng proxy, hindi kailangan ng representative, kundi ang kinakailangan lang natin, rekta sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan ng load, hindi mo kailangan ng data, hindi mo kailangan ng ano mo pa mang SIM card para lang makakonect ka sa ating Panginoon. Ang kailangan mo lang ay isarado ang pintuan ng iyong bahay, pumasok ka sa kwarto, lumuhod kang mataman, at ikaw kumausap sa ating Panginoon. Ganun po
ang paraan para tayo magkaroon ng pagkakataon para makausap ang ating Panginoon. Ngayong gabi, sangayon sa aking pangako ay pag-uusapan natin ang mga tanda ng pagdating o mga tanda hindi mo kayang iwasan. Ito ay may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba kagabi yung pinag-usapan natin? Mula sa ginto, pumunta tayo sa silver, pumunta tayo sa bronze, hanggang sa dumating tayo sa bakal, hanggang sa pinakaputik na paanan, na pinaghalo, nagungusan ay hindi sila magkakalakipan. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin doon ay ano na ba yung status ng ating pamumuhay? Saan na ba tayo? Bakit kinakailangan natin malaman yun? Para ikaw at ako ay makapaganda sa kanyang pagdating. Kung ating pag-aaralan ngayong gabi, ano-ano naman ang mga tanda ng pagdating ng ating Panginoon. Ready na ba kayo? Ready na? Ready na? Okay. So babasahin natin, walang takot ng pagharap saan? Sa kinabukasan. Basa. Next natin. Okay. Isa pa. Okay. Ayan. Nagtanong ang mga disipulo sa ating Panginoong Yesus kung ano yung magiging tanda ng pagdating ng ating Panginoon. Aalamin natin at ating oobserbahan and then research nyo po sa Google kung nangyayari na ba o nagaganap na po ba yung mga hinuhula ng ating Panginoon. Lumapit sa Kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ang tinatanong ng mga disipulo, yung tanda ng panahon o yung panahon ng pagdating ng ating Panginoon. At ano ang tanda ng iyong pagdating sa katapusan ng panahon? Ngayong gabi aalamin natin ano ba ang mga tanda ng tawag dito ng pagdating ng ating Panginoon. Meron akong naalala, pasensya na. Merong isang binata, nanligaw doon sa dalaga. Nanligaw. Ngayon, iba na, no? Babae na nanliligaw sa binata. Tama ba? Hindi naman. May delikadesa pa yan. Hindi Tama ba? Millennials na, di ba? Mga Jessie na, babae na yun. Tama ba? Umiiling yung mga lalaki talaga nanliligaw. Okay, Maya. Talagang karapatan ng lalaki manligaw at hindi ang babae manliligaw. Kanya bakit ko binanggit sa inyo yan? Naalala ko kasi, sabi nung isang manliligaw doon sa AUP, ikaw ay aking kapitenyo. Sabi, ikaw ay naiibig ko. Naiibig daw siya doon. Kaya lang ako gay may pag-asa sa iyo. Sabi nung babae, siya, kapag yung uwak pumuti, nakakita na kayo ng uwak na puti? Nasabi ko sa inyo ingat kayo mga babae sa challenge May uwak na puti na ngayon. Oo, pininturahan ba naman Pagka hindi nagkaroon ng uwak na puti ewan ko sa inyo. Now, pag-uusapan natin yung pagdating ng ating Panginoon. Next. Ayan na, nag-uusap sila. Ang sabi doon sa Mateo Kapitulo 24, mga bansa laban sa mga bansa. Nangyayari na po ba to? Bansa laban sa bansa. Ano yung mga bansa na nakikita natin naglalaban? Ano-anong bansa? Meron na Israel. Daming kalaban. Iba-iba ang bansa. Gaganapan, nagyayari na yung gera, mga kapatid. Alam nyo, sa Israel, bago pa bumagsak yung bomba,
sasalubungin na sa langit yan, wawasakin. Ewan ko lang dito sa Pinas kung ano yung gagawin, baka tirador. No? Sa ibang bansa, ang panlaban, drone. So, millions of drone na may bomba yon, kapag may kalaban sila, ibabaksak lang nila doon. Hindi na human ang labanan. Through technology na. So, pag wala tayo nun, kawawa talaga Pinas. Ngayon, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at kaharian sa kaharian. Next, magkakaroon ng taggutom. Tingnan niyo yung katabi niyo kung gutom na. Patingin. Tignan niyo kung lumipis yung pisngi. Tingnan. Hindi naman maganda yung mga pisngi. Mamaya pag-usapan natin yung taggutom ha. At mga lindol. Sa iba't ibang dako. Next. Ayan na. Yan yung mga sinaunang ginagamit ha. Ngayon hindi na halos iba na. Di ano na lang sa computer. Pipindutin lang yon kung saan pasasabugin yung kanilang nuclear o kaya yung bomba na yon. Okay? Nag-uusap. Pakinggan nyo to. Nag-uusap sa kapayapaan, ngunit naghahanda para saan? Digmaan. Nag-uusap sila tungkol sa kapayapaan, pero ano nangyayari? Nag-uusap sa kapayapaan, pero naghahanda sa digmaan. Bakit? Baka magkagera Ngayon, ano pa? Kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, kagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Kaya po ang mundo natin ngayon, mapapansin natin yung propesiya, yung hinula o sinabi ng ating Panginoon na yung pagdating niya ay ito ang mangyayari. Okay? Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang yung puot at ang iyong puksain upang puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. Ano pa? Ayan na. Grabe na yung gera na nangyayari. Dito lang sa atin, magulo na. Okay? Sa ibang bansa, naghahanda na rin. Tayo kaya, ano kayang ihahanda natin, no? So, tuloy natin. Ano pa? Yung pinag-uusapan natin, sige, next mo lang. Ito naman, taggutom. Tingnan nyo kung may kamukha sila dito. Alam nyo, mga anak, napakaswerte ninyo, nakakakain kayo at least 3 beses sa isang araw. Napakaswerte nyo pa rin kung nakakain kayo ng 1 beses sa isang araw. Samantalang mga batang ito, hindi yan nakakain ng maayos. Tapos, mag-iinarte kayo yung ulam ninyo, di masarap. Wow, sana all. Samantalang madaming mga bata nagugutom, malnourished, hindi nakakain ng maayos. Yung iba dito sa atin, 3 plus merienda, 2, may midnight pa, di bali 6. Okay? So, anong magkakaroon ng taggutom? Nangyayari na po ba? Ito record, basahin natin, next natin. Kakulangan sa pagkain. Alam nyo bakit? Dumalaki yung populasyon, dumadami yung mga tao, pero kumukonti yung farm, yung taniman. Kaya ano nangyayari? Wala nang matamnan. Ang masakit ngayon sa panahon natin, ginagawang mga mall. Okay? So, 57 milyon namamatay bawat taon. 57 bawat taon namamatay. Milyon po pinag-uusapan natin ha. Mga bata, milyon kada taon dahil hindi nakakakain. Okay? Ano pa? 156,000 namamatay bawat araw. Ilan daw? 156,000 ang namamatay bawat araw. Ilan tayo dito? Wala pang 100. Nakakita ka na ng 1,000. Ito na. Imagine mo, halimbawa 100 times mo pa yan sa 10. Ganon ang namamatay every
day sangayon sa World Health Organization. Ano yung kinamamatay? Hindi nakakakain. Hindi dahil sa ayaw kumain, kundi walang makain. Ultimong tubig nila, wala silang mainom. Alam mo kung ano yung iniinom nila? Sitabi po sa nakakapakinig ng aking tinig, ha? Para lang makasurvive sila, iinom sila ng ihi ng kalabaw. O kahit yung ihi ng baka, para lang makasurvive sila. Tapos kayo, pinagluto na kayo ni nanay. May kasamang pagmamahal. Tapos, may ugulay kayo. Ayaw niyong kainin? Oo. Yung iba, pinagluto na ng veggie meat, ayaw pa din eh. Ha? Gluten. Ano ba yung... daming nagugutom, mga kapatid. Be blessed. Kahit naghihirap tayo, at least, ang pinakamalaga, nakakain tayo. Ano pa? Next natin. Yan ang populasyon, mga kapatid. Kulang sa sustansya. Maraming nagugutom. 20% gutom. Okay? Next. Sige po, forward na natin. Ang lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. Next pa. Forward. Magkakaroon ng malakas na lindol. Nagaganap na po ba to? Nangyayari na po ba yung lindol? Opo, nangyayari na. Dito sa Tagaytay, madalas. Lalo na yung pagka yung taal, diba? Nagsishake. Nararamdaman mo na lang. Akala mo. Diba? So, magkakaroon ng malalakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Ito mamaya salot pag-usapan din natin. Next. Yan. Ano-ano dati yung mga major na sakit laang? Noon Noon. Una, mga bagong salot. Noon ito way back mga 90s, mga ganyan. Diyan tumama yung AIDS. Yung malaria, pneumonia, tuberculosis, yung mga yan, mga dati kinatatakutan na sakit. Pero awa ng Diyos, kahit papaano, meron naman na experiment na gamot. Okay? Ano yung pinakakinakatakutan ng buong salibutan? Nung dumating yung isang salot, ano yon? COVID. Mabahing ka lang, yari ka Sumbong ka kagad Yung tipong babahing ka, naalala mo, dadaling ka sa ospital, titiisin mo talagang hindi ka makabahing kasi pag narinig ka ng katabi mo, tapos ka, COVID ka. Yung ilalabas mo yung ulo mo sa gate para lang makita mo yung kalisada. Ang linis ng kalisada talaga. Yun, COVID. Mga kapatid, grabe. Madami na nga matay doon. Isa pa yun, Alright, next natin. The World Health Organization predict 10 of millions HIV cases by this time. Yan, record pa yan, way back 90s to 2000. At least yung AIDS ngayon, di na siya masyadong matunog kasi meron ng pang-kontrapelo. Okay, next natin. Okay, bakit? Ano nangyayari? Kasi yung langit natin, polluted na. Alam nyo, meron din magandang naidulot yung COVID Kasi dun sa Maynila, napaka-polluted na. Kung galing ka sa Antipolo, taga-Antipolo po ako yung misis ko taga-Tagaytay. Pag galing ka sa Antipolo, tanaw mo yung langit doon, ng Makati, ng Metro Manila na yan ay, akala mo ay ganyang kadilim. Yan pala, polluted. Sa dami ng usok. Pero nung nagkaroon ng COVID, halos ilang taon yun, 2 taon, walang halos makabiyahe. Yung luminis yung isang kalangitan, kahit pa paano, nakahinga ng bahagya. Sobrang polluted nung panahon na yun. Babiyahe ka, bagong ligo ka. Mula dito hanggang doon sa may puting kahay, bumiyahe ka. At madaming sasakyan, maniwala ka sa akin, pag punas mo ng panyo, akala mo naggrasa ka. Ganun ka polluted. Okay, ano pa? Next natin, Yan. Sige, mga lindol. Okay, pag-usapan natin, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako.
Ano pa? Okay? Yung lindol, mga kapatid, delikado talaga. Pagka hindi ka ready riyan. Okay? Marami. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako, magkakaroon ng taggutom at mga salot next. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at mga dakilang tanda mula sa langit next. At magkakaroon ng mga tanda na araw at buwan at mga bituin sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. Yung bituin, nakakita ka na ba ng bituin na hindi isang ano lang, yung parang falling star? Sunod-sunod. Sa Amerika nangyari, sunod-sunod. Na kahit isang oras ka nandoon, kahit napakadilim ng paligid mo, mababasa mo yung dapat mong basahin. Ganon yung falling star na nangyayari. Okay? So, nangyayari siya. Pati yung buwan, nagiging dugo. Nangyari yan. Ano pa? Nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyan. Ano pa? Ang pinag-uusapan natin mga kapatid ay yung panahon ng pagdating. Ngayon, ang tanong sa akin, sino ba ditong may bahay? Lahat tayo may bahay, no? Halimbawa yung magnanakaw, may nakita ka na ba na magnanakaw nagpaalam? Sino naka-experience doon na magnanakaw, nagpaalam? Ay, sister, mamaya ititirahin ko bahay mo ah. Meron bang ganon? Wala no. Dahil kung sinabi sa iyo yun, Brother Bong, ay yari sa iyo yun, ngayon pala nasiko mo na yun. Ah, ganon na, pang. Hindi pwede. Pero dahil lang magnanakaw, walang nagpapaalam, anong gagawin mo? Lagi kang ready, ang bahay. Isasarado mo ng maigi. Yung mga anak mo, safe, secured lahat ng paligid. Hindi ka matutulog. Pag alam mo yung magnanakaw, darating. Tama? Problema natin, di natin alam kung kailan darating yung magnanakaw. Paano ka ngayon maghahanda? At ang magnanakaw ay hindi yan kailanman marunong magpaalam. Anumang klaseng krimen na gagawin nila, hindi nila yan sasabihin sa'yo. Wala. Kaya ang Biblia, hinahalin tulad ng Panginoon, ang kanyang pagdating na gaya ng magnanakaw. Na hindi natin batid. Ano ang gagawin natin ngayon? Magpupuyat tayo. Maghahanda tayo. Bakit? Sapagkat yung pagdating ng magnanakaw ay walang kasiguraduhan kung kailan siya pupunta. Pero tiyak, pupunta siya. Okay, diretso tayo. Gayon din, ang nangyari sa mga araw ni Lot. Diretso mo na, anak. Yan. Ito naman, isa pa. Sodoma, yes, sige pa. Po-forward ko na ng konti. Yan. Pasintabi po Pasintabi po. We love you so much. Walang discrimination po nagaganap. Pero Biblia sasabihin sa atin yung totoo ha. Bahala po kayo kung magbabago o hindi. Sa ngayon naman sa Roma 1:25, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakipagtalik sa dilikas. Papaliwanag yan ng Biblia. At gayon din naman ang mga lalaki, taas ang kamay ang mga lalaki. Wala yata lalaki dito, ba ayaw na magtaas? Alanganin na. Taas ang kamay ang mga lalaki. Sinabi na magtaas yun, nandini si Labot saka si Man. Ano sabi? At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alap ang kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Nasa Bible po yan. Nangyayari na? Nangyayari. Noong araw, hindi yan nag-expose. Bawal. Ngayon, gabi na, pwede na. Noong araw, hindi, nung panahon ko po, yung mga yan, hindi yan nag-expose. Never po yan mag-expose. Parang hiya-hiya. Pero ngayon, lantaran na. Pasitabi po, pero
Yan po ang sinabi ng Biblia. Hindi ho tayo nagpapatama, itinatama ho natin. Nasa sa'yo na lang kung gusto mo ring itama yung sarili mo. Baka ikaw lamang ngayon na-influensyan doon sa napapanood mo, na yun ay nakita mo, ay okay pala, ano? Masaya naman si mami at si daddy napapanood ng ganun eh. Pero hindi mo alam, mali pala yun. Okay, ano pa? Sapagkat ang mga taong magiging maibigin sa sarili, eto, pagdating ng panahon, mga tanda ng pagdating ng ating Panginoon. Ano daw yung mangyayari? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Lagi na lang ako. Ako. Di baling wala kayo, basta ako meron. Laging makasarili. Kung 4 kayong magkakapatid o 5 kayong magkakapatid, yung isang buo, yung kalahati sa'yo, yung kalahati naman, bahala kayong 4 dyan maghati. Makasarili. Lagi na lang sarili iniisip niya. Nangyayari? Nangyayari. Nakakalungkot, pero yun ang realidad na nagaganap sa mundo natin, na yung mga bata nagiging makasarili na rin. Okay, ano pa? Teka lang, huwag niyo ilipat ha. May bigay sa salapi. Wala. Pagtropa, magtropa tayo ngayon. Oh, noong araw, madami yung tropa. Kaliwat kanan, tropa ko. Abay, nung walang-wala na ako, wala din ako tropa. Realidad. Kilala ka lang ng tao kapag meron ka. Sorry ka pag wala ka nito. That's reality. Magkaibigan tayo ngayon, pero pag usapin ang pinag-uusapan, sorry, tablado ka. Kahit nga mag-sweetheart pag pera usapin, wala eh. Buti na lang yung mag-asawa, naaawat pa eh. Oh, pagdating sa kaperahan, makikilala mo ang tunay na tao. Lalo na pagka nakabenta na ng lupa, pagkatapos porsyentuhan na, may hindi mo na mahagilap. Nasaan na yun? May porsyento ako doon na. May bahagi ako doon. Iba, pagka pera na usapin. Akala mo, close kayo. Akala mo, magkaututan dila kayo. Alam niyo yung magkaututan dila? Ganyan na ganyan kayo. Walang iwanan. Walang makakatipag. Pero pagdating doon sa kaperahan, pasensya, laglag ka. Nakakalungkot. Maging ang mga magulang, nagkaroon lang ng kaperahan ng mga bata, yung mga anak, tako po, yung mga nanay, mga tatay, wala, binaliwala na. Wow, huwag gayon. Nagiging maibigin sa salapi. Alam nyo, mga magulang, kahit wala sila, walang problema. Basta meron kayo. Diba mga magulang? Amen ba? Kahit wala, maka-amen naman kayo, magulang ba kayo? Ha? Yung mga magulang lang. Yung mga magulang, maniwala ka sa akin. Walang-wala yan. Pero kapag sinabi mo, kailangan mo ng dito, nagkakaroon bigla yan. Magaling dumiskarte yan. Totoo. Maraming sinasabi, pero paabot pa rin ng paabot. Ano lang ginagawang project? Pero nag-aabot naman. Di ba? Ibig sabihin, ang magulang, gusto ko lang niya kontrolin. Pero ang buong katotohanan nun, lahat itataya para sa'yo. Ibibigay yan sa'yo. Walang inintay na kapalit. Ngayon, yung mga bata ngayon, naku po, uutusan mo. Hindi tatakbo pag parang token. Kailangan mo hulugan ng token bago lumakad. Huwag gayon. Sama yun ha. Huwag kayong basanay ito sa mabipili ako, akin yung suklay mali yun. Doon lang sa maliit na bagay na yun, natututo na yung bata na maging makasarili, natututo na siya na, pag gumalaw pala ako, may pera. Mali yung mindset. Mali yung mindset.
Kaya ka bumili, kaya ka naguhugas, kaya ka naglilinis, hindi para mabigyan ka. Kasi binigyan ka na. Ang kailangan mo na lang gawin ay tumulong sa magulang mo na may kasiyahan sa mga magulang mo. Hindi dahil merong datong, dahil merong bigay. Di ba? Mali yun, mga bata, huwag nyo nang gagawin yun. Ano pa? Mayayabang. Sino ito mayabang ngayon? Taas ang kamay. Kailangan nagtaas nga naman ng kamay eh. Mga mayayabang. Yung mga magulang, sasabihin ng mga bata, hindi kasi kayo nag-aaral eh. Huwag kayong, mga anak huwag kayong magyayabang sa magulang nyo. Kailanman ay huwag ninyong pagyayabangan ng magulang ninyo. Ako na ho nagsasabi sa inyo, kahit ang magulang ninyo, hindi yan nakatapos, kahit grade 3 lang yan, grade 4 lang yan, o di umabot ng high school, wala ka pa rin karapatan na sumbatan at magmalaki sa magulang mo. Kasi kung wala yung magulang mo, wala ka rin sa mundong ito. Aanin mo yung tinapos mong medalya, aanin mo yung dinampot mong mga medalya, aanin mo yung mga katalinuhan na meron ka, kundi ka naman marunong rumispeto sa mga matatanda. Walang saysay yan. Mas maigi pa na matuto kang rumispeto sa magkakapatid din. Nagyayabangan. Meron ba dito sa magkakapatid? Nagyayabangan? O, pag ako nakatapos, katulong lang kita. May gano'n ng katsawa na nabiruan lang. Pero huwag yun na matutuhanin. Madami nang mayayabang. Ayaw nang makinig sa salita ng Diyos. Ang gusto nila, sarili nila. Kasi ang akala nila, alam na nila lahat. Mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, wag natin hahayaan na yung ating mga magulang pagyabangan. Nakakaya kayo. Wala kayong may pagmamayabang sa magulang ninyo. Ano pa? Mga mapagmalaki. Oh, ito kasi magkapatid yun eh, yung mayayabang, mapagmalaki. Alam mo yung mapagmalaki? Mapagmataas. Lagi na lang, gusto lagi yung siya yung nasa spotlight. Hiyayabang. Wala naman may pagyayabang. Ito masakit. Forma ng forma, akala mo naman. Tapos wala naman pala. Wag tayong magyayabang. Kahit may sasakyan ka, kahit may bahay kang magarang, kahit may sweetheart kang maganda, be silent. Hindi mo kailangan sabihin para lang may pamukha mo sa kanila na mas magaling ka sa kanila. Mas maganda pa na tahimik ka lang. At hayaan mo yung katahimikan ang siya magsasabi sa inyo kung sino ka. Di mo kailangan magyabang, mga kapatid. Di mo kailangan magmalaki. Wala kang dapat ipagmalaki. Okay? Ano pa? Mapanglait. Mapanglait. Sino dito mapanglait? Kita ka lang ng maitim. Nog. Di mo ba alam, black is beauty? Huwag kayong mapanglait. Kasi kung ano yung sinasabi mo, ikaw yun. Taba. Wag tayo. Mapanglait. Mahirap ka kasi. Mayaman kami. Sorry ka. Wag tayong mapanglait. Anong kailangan natin? Mapagpukumbaba. Ano sinasabi ng Biblia? Ito po yung binabanggit natin dahil ito po yung mangyayari sa mga hinaharap. Ito yung sinyales na yung mga kabataan yun. Alam nyo kasi, nung araw, balik tayo kasi gabi na eh. Nung araw, paano ni Brother Bong? Hindi inuutusan yan. Mga bata, makinig kayo Hindi yan inuutusan. Ewan ko sa mga matatanda din. For sure sa mga matatanda din. Hindi na kailangang utusan. Nagluluto agad yan. Yung pagluluto nila, hindi yung ngayon na may gas stove o kaya rice cooker. Di kahoy. Yung bubagahin mo pa. Bilis, baka mamatay. Alos maubos na yun.
Pero wag ka, hindi nasusunog. Ang galing. Samantalang kayo, rice cooker na nasusunog. Overnight na yung rice cooker. Grabe ba? Hindi na inuutusan yung mga matatanda. Nakapaglinis na yan. Wawalis. Pagkatapos, magigib. Lalo na sa probinsya ng Mindoro. Malayo pa yung kung hindi poso, balon. Magigib. Ngayon, pupuksan mo na lang, iiyak ka pa. Bakit ako? Si kuya naman. Grabe, no? Naalala nyo ba mga lola yon? Ang layo. Hindi pa patag yung kalsada. Baku-baku pa. Ang daming, kung hindi maputik, mabato. Hindi siya pantay. Pero, nagigib, nagpipingga. Pagkatapos, maghahanap ng panggatong. Maghahanap pa ng panggatong, para na makapagluto. Ikaw lulutuin mo na mag-aaway pa kayo. Bakit ako? Si kuya naman. Hindi, si ate. Grabe ba? Kung kayo yung nabuhay nung panahon ng mga yan, iyak talaga kayo, maniwala kayo sa akin. How I wish mabuhay kayo sa panahon ng mga lola natin. I tell you, may enjoy mo talaga ang buhay. Kaya mapalad kami mga noong panahon na yon, talagang nabuhay kami, na-enjoy namin yan. Pag tinitigan ng magulang, tinitigan lang tinitigan. Takbo, maniwala ka sa akin, may ka talaga si short pag hindi ka umalis. Isang saway lang. Ngayon, sinaway mo na, pati ikaw sasawayin din. Grabe ba? Ang bata ngayon, titigan mo, sisawayin mo, pasawayin mo, tititigan ka din. Bakit? Nakakatawa, di ba? Pero mali yun. Yun kayo. Kami noon, isang titig lang ni tatay. Naku po, maniwala ka sa akin, magtago ka na. Magtago ka na. Pag may bisita, hindi kami tatakbo. Tago sa kwarto. Walang aalis dun. Nung panahon nila, nagkukusang magsaing. Nung panahon ko naman, utusan niyan, ay wow, saing ka na. May mataas yung tono, di tataas din yung tono. Opo, wait lang. May opo, pero may wait lang. Nag-upgrade Bago sumunod, opo, pero wait lang. Ngayon, nung panahon ninyo ngayon, eto, mas malupit. Gen Z. Nak, saing ka na. Sige po, kayo na lang. Totoo. Nak, magugas ka. Kayo na lang. Malupit, yung mga nanay, masinurin, magugas din naman. Iba mundo natin ngayon. Nakakatakot. Nakakatakot ng mga bata natin. Ang hihina na ng tuhod. Bakit? Panay cellphone na. Ang lalabo na ng mata agad. Bakit? Panay cellphone na. No. Ano nangyari? Sabi, mapagmalaki, mapanglait, suwail sa mga magulang. Suwail. Dito nanalo ang Pinoy patigasan ng ulo. Alam nyo ba yung kwento na yun, patigasan ng ulo? Panalo Pinoy dito. Naglaban-laban, may singit ko lang. Naglaban-laban, Pastor Love, yung Amerika, Japanese, at saka Brad. Naglaban-laban, Amerika, Japanese, at saka Pinoy. Patigasan ng ulo. Nauna yung Amerika. Ang ginawa ng Amerika, inuntog yung ulo niya doon sa pader. Nabiyak. Nabiyak yung pader. Grabe, palakpakan yung mga tao. Tinawag ang Japanese, yung poste. Inuntog niya yung ulo niya. Pang! Naputol yung poste ng Meralco. Ito na, Pinoy na, tinatawag. Ito na, Juan, di lumalabas. Juan, ikaw na, ayaw lumabas. Diyan, nanalo ang Pinoy, patigasan ng ulo. Ayaw lumabas. Hindi nyo ba napansin? Pag sinabi mo sa anak mo, uwi ka na, hindi uuwi. Nak, uwi ka na, hindi uuwi. Nak, uwi ka na, hindi uuwi. Sabihin mo, wag ka umuwi wag ka umuwi. Tatakbo yung mauna uuwi sa'yo. Hindi mo nyo ba napansin? Sabihin mo isa, sabihin mo,
Nak, matulog ka na. Nak, matulog ka na. Nak, matulog ka na. Magagalit na yung nanay o tatay. Sige, huwag ka na matulog. Huwag ka matulog ha. Huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Kahit tayo matulog ng bata, tulog eh. Oh! Di niyo ba napansin? Yun na yung bata ngayon. Baliktad na yung pagka-install doon sa sistema. Oh. Baliktad na. Hindi na siya tama. Okay? So mga suwail sa mga magulang, ito talaga mahalaga to. Dumating na yung panahon na yung mga bata ngayon, hindi na marunong. Di ko naman po nila lahat. Kaya lang, marami ng mga bata ngayon na-expose na sa maaga, lalo na sa mga social media. Hindi na nagiging masunurin. Mga walang utang na loob. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung wala nang loob. Ay hindi, utang na loob pala. Walang utang na loob. Yung mga bata ngayon, ina-abandon na ang mga magulang. Nakakalungkot. Yung mga lola, nagsakripisyo sa kanilang mga anak. Pagkatapos ngayon, alam nyo ba mga anak, baby pa lang kayo. Di, kikwento ko sa inyo para maintindihan ninyo. Si nanay, nagsimula ka sa tiyan. 9 months, bit-bit ka ni nanay mo sa tiyan. Kaya nga gumaglakad dyan, nakala mo siga eh. Ganyan maglakad oh. Kala mo siga eh. 9 months, bit-bit ka ng nanay mo. Tapos, pag regular yung mga anak, grabe sigaw niyan. Alam mo yun, normal mga anak, grabe sigaw niyan. Pag siniis naman, siyes, bibiyakin yung tiyan para lang mailabas ka. Ito pa, malupit. Akala mo, tapos na obligasyon nila, hindi pa. Pagkatapos ka nilang ipanganak, aalagaan ka nila. Eh, umiyak pa naman kayo, 10 oras na, yung kasarapan ng tulog, walang magawa si nanay kasi nasa kanya yung gatas, padededehin ka niya, kahit puyat, kahit pagod, dede. Pag hindi ka pa nakontento, iduduyan ka pa niya. Ganyan ang magulang. Ito pa malupit. Hindi lang yon, mula nang ikaw ay lumaki na, gagabayan ka na niya sa pag-aaral. Pinakamaganda dito, hinahatid sundo ka pa. May kasama pang baon. Lahat kumpleto. Nung nagdalaga ka na, at nagkaroon ka na ng mapapangasawa, eh yun na. Akala ng magulang, tapos na ang obligasyon. Nagkaroon ng apo. Eh, biniwan sa yung mga nanay yung apo. Oh. Alam niyo ibig ko sabihin? Tapos ngayon, nung tumanda yung nanay ninyo, ayaw nyo ng alagaan. Naku, mga bata, mga magulang, mga kabataan, yung nanay ninyo na nagpalaki sa inyo, nang sila na ay matanda na at wala nang lakas, wala nang may bubugang kalakasan, wala nang mapagkukunan ng source of income. Pagkatapos, bigla mo siyang iiwan, ang tawag doon, wala kang utang na loob. Kahit pa sabihin mong pamali-mali magulang mo, bakit? Sino ba perfect na magulang? Nagkamali lang, wala na, tabla-tabla na tayo, gayon ba yun? Wag. Wag kayo, kung sa tropa nagagawa mo yun, hindi pwede yan sa magulang. Ang magulang, natitiis lahat. Pero ikaw, bilis mo matiis magulang mo. Wag yun. Mahalin mo yan, isa lang yan. Katanong gawin mo, isa lang yan. Pag nawala yan, hanap-hanapin mo yan, promise. Parang ako, nahanap-hanap ko yung nanay-tatay ko. Wala na eh, patay na eh. Okay? Ano pa? Mga walang kabanalan. Kasi ninyo, dito, ilan tayo dito? Halos nasa 50, no? Ni-research ko yung population natin dito, halos kulang-kulang nasa 4,000. Dito populasyon sa Barangay Carmen, halos kulang-kulang nasa 4,000. Ni-research ko yan sa Google. Hindi pa update. Ilan lamang yun nandito ngayon? 40 o nasa 50, sabihin na natin. Ano ibig sabihin mga kapatid? Pag-usapin ng kabanalan,
ilang piraso lamang ang narito. Pero pag yakagin nyo si Robin Padilla, nakita nyo na si Senator Robin Padilla? Sumagot naman kayo, nakita nyo na? Hindi pa, o tumingin lang kayo sa harapan. Nakita nyo na? Ahala ninyo ha. Hindi ako yon. Ako si Kuya Wow. Okay? Impita mo. Sino pa gusto nyo impitahan dito? Si Catherine? Si Daniel Padilla? Yung pamangkin ko? Pag napuntahan dito, kahit hindi kayo yakagin, puntahan dito yan. Manuwala ka sa akin. Siksikan yan. Kahit sinong celebrity dali mo dito. Pupunta dito. Kahit yan ay napadaan lang. Kahit hindi ka impitado, pupunta at pupunta ka. Bakit? Bakit? Kasi mas maibigin na tayo sa kalayawan. Ano pa? Mga walang katutubong pag-ibig. Mga walang habag. Mga mapanirang puri. Alam niyo yung mapanirang puri? Kasama dito yung mga marites. Alam niyo yung marites? Mapanirang puri. Naglalakad ka lang. Hindi ka pa nagkwento, nakwento na ng kapitbahay mo. Mapanirang puri. Sinisiraan ka na. Ito pinakamasakit sa lahat. Okay? Mga walang pagpipigil sa sarili. Nanggigigil. Lagi. Hot temper. Ano pa? Mababangis. Mga hindi maibigin sa mabuti. Kaya huwag na tayong magtaka mga kapatid. Bakit ang mundo natin pasama ng pasama? Huh? Ngayon, yung mga babae, hindi ka pwede maglakad dyan sa dilim. Delikado ka. Kahit lalaki, delikado na rin ngayon. Kala ko nga dati, babae lang ang delikado eh. Pati pala lalaki, delikado na rin. No, pati lola, nay, akala mo tapos ka na? Delikado ka. May nabantahan kayo, lola, ni-rape. Ito malupit, pati baka nire-rape na. Hindi kayo nagbabasa eh. Nude kayo. Bakit? Adik. Yung adik, walang pinapatos yan. Kahit sino yan. Ang mundo natin ngayon, mapanganib. Napaka-mapanganib. Delikado. Kaya tama yung sabi ng Biblia. Ano pa? Mga taksil. Ano pa? Matitigas ang ulo. Ito kanina sinabi ko, matitigas ang ulo. Kaya pala yung mga bata, kahit anong saway mo, ang tigis ng ulo. Ano pa? Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ayan yung binabanggit ko kanina. Kung yayakagin ko dito si Senator Robin Padilla, maglalakad lang kami dito. Kahit hindi ko yakagin yung mga kabarangay natin, maniwala ka sa akin. Lahat yan, magpapapicture pa yan. Pero pag usapin makalangit, makadiyos, busy ako. May lakad ako. May bagyo ngayon, pastor. Diba? Nakakalungkot. Kaya hindi ko katakataka na sa panahon natin ngayon, pag usaping salita ng Diyos, iilan lamang ang nakikinig. Pero pag usaping kalayawan, may disco, kahit lakasan mo yan, kahit dumadagundong yung bubong, okay lang, no worries. No problem. Bakit? Kalayawan eh. Lalo na yung tugtog. Ewan ko kung nakaka-relate yung mga matatanda dito yung tugtog. Aring King King. Alam niyo yan? Aring King King. Sayang, nagpatugtog sana ako noon, no, sample. Yung mga tugtog namin noon eh. Ha? Ano ba bago ngayon? Di na kasi ako nakikinig ng mga bagong tugtog eh. Ha? Pag tinugtog yan, akala mo, nasa impyerno ka habang sumasayaw eh. Tapos may kanta, ecstasy, ekstano. Alam niyo yan, di ba? May ibigin na sa kalayawan. Ano pa? May anyong kabanalan, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Mga kapatid, ladies and gentlemen. Awikan ng Biblia, ang panahon ay malapit na. Ang pagdating ng ating Panginoon ay tiyak na parating na.
Ipinapakita sa atin ng Panginoon yung kanyang pagdating. Ipinapakita sa atin ng Panginoon yung kanyang mga palatandaan. Mula doon sa bagyo, o mula doon sa lindol, sa gera, sa taggutom, hanggang sa mga parating na mangyayari sa hinaharap. Ano pa? Subalit ang mga masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Nakita nyo dun sa usapin ng Kongreso at sa Senado? Grabe ang usapin dun. Trilyon ang usapin. Naatim na ng mga tao, di balibahain tayo, okay lang. Basta ako, may pera ako. Nakakalungkot. Galing sa kaban ng bayan, ng taong bayan, mula sa ating mga tax. Tapos ipasusugal mo lang, milyon ang pinasusugal mo, pinatatalo mo. Tapos ngayon yung Metro Manila, lubog, mapalad tayo dito, mataas-taas yung atin. Bago tayo lubugin, sila muna. Pero wag sana. May parating pang bagyo, isa. Umahabol kay Nando. May lakad sila eh. Hindi lang nagkasabay eh. Okay? Ano pa? Sila ay mandaraya at madadaya. Talaga, nakakalungkot. Kaya nga minsan, ayoko na manood ng TV. Kasi, may stress ka. Pangit na ng balita, wala ka na marinig na good news. Okay? Mga bulaang Kristo, nangyayari na po ba ito? Nangyayari na yung mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta. Sa lugar ng Pampanga, meron dong ermitanyo. Sabi ng ermitanyo, kasi ang gugulo namin mga kabataan nun eh. Hoy! Tumihimig kayo, kung di kayo tatahimig. Gugunawin ko tong bundok na to. Gusto nyo ba? Sabi ng ermitanyo. Hindi nyo ba ako nakikilala? Ako ang Kristo. Panoorin nyo sa mga tawag dito pagka merong pasyong tawag dito yung sa April. Kaarawan, mahal na araw. Marami nagpapapako. Sila nagsasabi mismo, sila din daw si Kristo. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong baliwalain. Next. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw ang marami, pati na ang hiran, mga kaibigan. Kaya yung mga tao, pag nakita ng tanda, magic, yung mga nangyayari, nagaganap, pinaniniwalaan. Wala akong problema doon. Pero, siyasatin natin, tignan natin, usisayin natin, kung siya ba ay sa Diyos. Okay? Ano pa? Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tignan ninyo, siya nasa ilang, huwag kayong lumabas. Yan ang payo ng Biblia sa atin. Ano pa? Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, lahat ng mata makakakita. Kaya hindi mo pwede sabihin, ay, nandito na si Kristo. Meron nga akong nakausap, ibang sekta eh. Ang sinasabi nila, na ito daw yung second coming. Ito na daw yung kingdom. Sabi ko, nakakalungkot naman yung kingdom ninyo. Masyadong magulo. Air polluted. Hindi ito kingdom. Ang inaasahan natin na kingdom, wala ng kamatayan. At wala ng taggutom. Wala ng anumang mangyayari. Next. Sige po. Tignan nyo. Siya'y dumarating na nasa mga alapab. Lahat po tayo makakita sa kanyang pagdating. Hindi pwedeng isang tao lang makakita o yung ibang tao lamang makakita. Lahat ng mata makakita. Mga kapatid, yung pagdating ng ating Panginoon, tiyak yan. Pero ang tanong ko sa inyo, ikaw ba tiyak na sasalubong sa ating Panginoon? Baka iniisip ninyo, hindi saka na ako mag-good boy pagka parating na ang Panginoon. Yun nga yung problema natin eh. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Ang kailangan natin, ngayon pa lamang, makapaghanda na tayo sa kanyang pagdating. Ano ihanda natin? Yung sarili natin. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Pastor, ang hirap kasi ng utos ninyo eh.
Pastor, ang hirap kasi ng mga dami yung bawal. Pastor, dami kasing mga hindi namin kaya sundin. Kasi mahirap, mabigat. Hindi namin kaya. Yan ang kadalasan na katwiran ng mga tao na nakakausap namin. Pero ano sabi ng Biblia? Next natin. Okay? Okay, next natin. Fast forward tayo. Okay? Kung paano si Lolo Noe. Kilala niyo si Lolo Noe? Sa Mateo 24:27. Kaya hindi po ako nagtataka at hindi na ho ako nag-iisip, bakit ilan lang tayo? Halos lahat naman naikot namin. Inimbitahan, ang lahat naman sumagot, oo, pupunta. Pero magtataka ka, bakit ilan lang ang dumating? Ito pala yun. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yon, bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom, at nag-aasawahan at pinag-aasawa hanggat sa araw na pumasok si Noe at sa barko, yes, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Naalala niyo kwento ko? Si Lolo Noe gumawa. Si Lolo Noe. Habang gumagawa sila, si Lolo Noe nanay nangangaral. Ang sinasabi ni Lolo Noe, maghanda kayo. Kasi may parating na baha. Kaya lamang, yung mga tao nag-iisip, luko-luko yung si Lolo Noe. Bakit? Magtatayo ka ng bangka o ng arko doon sa tuktok ng bundok. Diba, parang may sayad sa ulo si Lolo Noe. Bakit mo tinayo doon sa tuktok ng bundok? Normally, ginagawa yan doon sa malapit sa paanan ng kabundukan o malapit doon sa paanan ng dagat para madali lamang itulak. Bakit mo doon sa tuktok? Kaya maraming mga tao hindi naniniwala. Gaya din namin, nangangaral kami at sinasabi namin parating ang ating Panginoon at gugunawin ang mundo hindi naman sa pamamagitan ng baha, kundi sa pamamagitan ng apoy. At marami ang hindi naniniwala. At hindi na rin po kami nagtataka. Isang araw, malapit nang matapos yung arko. Nung matapos yung arko, nanawagan muli si Lolo Noe. Gaya namin na nananawagan sa inyo. Magsipasok kayo upang hindi kayo mapahamak kundi kayo maligtas sa tiyak na baha. Ang mga tao hindi pa rin naniwala. Nagsipagpasukan na yung mga hayop. Aba, pasukan yung mga hayop. Hindi ka pa rin napaisip doon? Ba yung mga hayop, nagpasukan, by twos, may pituhan, nagsipagpasukan. Magtataka ka, bakit hindi ka pa rin napaisip? Yung mga hayop, nagsipagpasukan, ikaw hindi ka pumasok. Yayamang sapat ang iyong kaisipan para mapagpasyahan kung ikaw ba ay tutugon o hindi. Hanggang isang araw, sinarado ng ating Panginoon yung pinto ng arko. Maya-maya lamang. May kanta yan eh. Si Noe ay gumawa ng arka. Yan yung kanta dyan. Noe ay gumawa ng arka. Si Noe ay gumawa ng arka. Ang arka'y sarado na. Ang arka'y palutang-lutang. Ang arka'y palutang-lutang. Ang arka'y palutang-lutang. Maya-maya may sumigaw. Noe! Noe! Tulungan mo kami! Nalulunod kami! Ang arka'y sarado na. Yan po yung realidad. Sana, kung sila ay nakinig sa mensahe ni Lolo Noe, sa huling paanyaya, pumasok sana sila. Sana hindi sila napahamak. Ngayong gabi,
kami dito ay nananawagan sa inyo. Hindi ho darating ang baha, darating ang Panginoon at kukunin ng mga tao na mga nagtitiis na sumusunod sa kanyang mga utos. At sa pagsunod sa kanyang mga utos, siya lamang ang maliligtas. May isang kabataan, nanligaw sa AUP. May nanliligaw dyan sa AUP. Sabi sa akin, Brother, paano bang manligaw ng Batanggenyo? Batanggenyo daw yung niligawan niya eh. Eh alam mo yung Batanggenyo, kahit hindi galit, parang galit ang tono. Yung barabagang gano'n eh. Pagka nagyayakat ng kumain, pare kain din eh. Akala mo galit, Sabi nung lalaki, paano ko kaya ito mapapasagot? Nakita nung lalaki, si babae, ang ganda, haba ng hair. Haba ng hair. Ang pula ng labi. Parang talagang ganda ng labi, di ba lab? Tapos sexy. Hindi yung sukat Coca-Cola ha. Hindi family size. Hindi di 1.5. Ibang size na yon. Yung 8 ounce. Talagang dumudulas. Kabewang ba? Sexy. Haba ng buhok. Ang pula ng labi. Tapos, yung kanyang yung pisngi. Parang akala mo yung lalagyan ng makeup. Ano tawag doon? Pinkies. Kaganda na rin babae nga rin. Paano gagaya yung liligawan? Nilapitan niya yung isang sabi niya, paano ba ito liligawan? Hanggang tingin na lang yung lalaki. Alam niyo yung ginawa nung sabi nung kasama ko, ba't di mo puntahan? At least malaman mo kagad kung busted ka o hindi. Hindi. Gusto ko pag ako pumunta sa kanya, sisiguraduhin kong kailangan sasagot siya. Kumbaga sa yung lalaki, naglakas loob. Sige, puntahan ko. Te, ano pangalan mo, te? Lagyan natin pangalan, ha? Ano pangalan mo, be? Maika. Maika? Po. Kano mo si Fernando po? Hindi. Maika, no? Sino lalaki dito? Ito tayo. Gamit tayo ng pangalan lalaki, ha? Friend, ano pangalan mo nga kasi? Cairo, di ba? Cairo. Si Cairo, si Maika. May girlfriend ka na? Rego, wala pa. May boyfriend ka na? Nag-iisip pa. Loloading. Okay. Hindi, lang to, kwento lang. Sabi ni Cairo, pwede ba ikaw maligawan? Sabi ng babae, kabilis mo naman. Siyempre, ako yung napapibig sa'yo. Kailangan na magbagalan ko pa. Sige, kung ako yung talagang iniibig, hanapan mo ako ng papaya. Boy, pagkadali, ilang kilong papayang gusto mo? Yung papayang walang dagta. Siya, problema yung binatang si Cairo. Cairo, nakakita ka na ba ng papayang walang dagta? Wala kang makikitang gayon. Doon pala ang mensahe, ayaw ka nang sagutin. Doon sa may AUP, may food factory doon meron sa may taniman doon mga papaya, pinagkukurot niya. Sama man din kami. Kung picture lang noon at saka video-video, sigurado, may popost namin, makaka-TikTok pa kami noon. Ay walang gayon. Pinagkukurot namin isa-isa. Naku, nagluluhaan yung mga papaya, may dagta. Sabi namin paano kaya yung gayon? Parang ayaw kang sagutin ng babae na yun Si Maika pa naman. May kasama akong medyo pilosopo. Sabi niya, pagkahinaan nyo naman, pre. Alam ka naman kurte mo yan, hindi siyempre magdadagtaan, maglalabasan yan. Kunin mo yung bulok ng papaya. Wala naman kayo pinag-usapan kung bulok o hindi. Basta ang usapin ni papaya. Kinuha yung papaya ngayon. Nandun, sister, nalaglag doon sa may Bay, pinagkukurot namin, bay, wala nga dagta. Kakadali mo doon sa babae. Dinala doon kay Maika. Apa, kurutin mo. Wala siyang makurot. Pero yung babae, medyo kinikilig na. Aba, seryoso nga ang buong lalaking
Siya, sige, isa pa. Ikaw talagang ako yung iniibig. Abay, hanapan mo ako ng langka. Sabi naman nung lolo ni Cairo, ba, anong langka? Hinog, hilaw? Anong gusto mo? Name it? Sabi niya, hindi, yung langkang walang tinik. Ba, langkang walang tinik? Siya, isang maghahagilap noon. Kayo naman kasing babae, sagot-sagot ng sagot. Pag sumasagot pa man din ng babae nakatungo, ayaw tignan yung lalaki. Nakatungo. Pag sumagot kayo, tignan nyo yung lalaki kung seryoso o hindi Sabi nung lalaki, naku, langka, walang tinig. Naku, sabi nung ni Cairo, problema to. Tawag ulit ng backup. Mga brad, kailangan ko na ang backup. Bakit? Hahanap tayo ng langka. Walang tinig? Walang tinig. Hanap na naman, punta na naman kami doon sa food park, doon sa may taniman. Di wala nga kami makita, kahit anong puno ng langka, wala kami makita. Yung kasama ko, may kasama akong pilosopo kayo naman kanina pa kayo ikot ng ikot yan. Saan kayo makakita ng langka na walang tinig? Nanay, nakakita ka na ng langka walang tinig? Ha? Ano daw? Ubod? Hindi, yung langka talaga na yan, hindi pa yung Aba, ang ginawa nung kasama ko, na yung kutsilyo, balatan natin. Bigay mo yan. Langkang walang tinig. Binigay din sa babae. My ka, rin na yung langka mo. Walang tinig. Binilitan Sabi nung paano yan? Sasagot tayo na. Sasagutin mo na ako. Last. Pag ito nagawa mo, tayo na. Inspired yung lalaki ni Kyra. Gigil na si Miguel. Maya-maya, sabi niya. Sige, kung ako yung mahal, mo ako ng mani. Tapos ilagay mo. Ano ba tawag doon sa nanay? Tulungan niyo ako. Ano ba tawag doon sa labahan na yun? Ano ba tawag doon? Batsa? Batsa ba yun? Batsa, no? Baka si Ma'am kamali ako Tapos, punuin mo ng mani. Tapos, 3 batsa, dadalin mo sa akin yung mga mani na hinog na. Luluto na. Namumblema yung lalaki kasi unang-una, wala siyang pera. Pangalawa, bukod sa wala siyang pera, mabigat yun, hindi niya kaya 3. Ngayon, sabi nung kasama ko, Brad, pagkahinaan nyo naman, Manila angin, namumblema na kayo. Saan ba lalagay? Sa batsa? Sa batsa. Alam nyo, nanay, yung panahon ninyo, yung batsa ninyo, yung parang drum? Ano tawag dyan? Yung lata? Alam nyo yan? Yung mga nanay, yung batsa ninyong lata, na parang hugis tansan. Natatandaan nyo pa yon? Yung mga bata kasi di na makarelate yan Natatandaan nyo yung batsa na parang tansan na malaki. Yun. Ano tawag doon? Ano daw? Di kayo nakikinig sa akin, di ba? Kanina pa ako Ano tawag doon? Planggana kasi. Akala ko nakikinig kayo. Tama siya. Kayo naman, bilis niyong iligaw Kanina ko pa binabanggit, hindi niyo siya ako sinasaway Ano tawag doon? Planggana kasi. Batsa ka ng batsa Yung planggana. Kaya lang para makarelate lang itong mga kabataan. Yung batsa kasi noon, yung planggana noon, yung lata. Tapos parang hugis na tansan. Nanay, nakagamit po kayo na nanay. Yan. Sabi nung babae, ni Micah, kailangan ilalagay doon sa batsa. Yung tansan, kahugis ng batsa yun ay ng planggana. Ang ginawa nung lalaki ngayon, pinaglalagay niya pinaglalagay niya doon sa takip ng soft drinks, yung parang batsang maliit, ay yung plangganang maliit, pinaglalagay niya doon yung mga mani at ibinigay niya doon sa babae. Alam niyo mga kaibigan, true to life story to, nangyari sa AUP. Sinagot ni babae si lalaki. Ewan ko, magkatuluyan ng part 2. Hindi ko alam. Ba? Pero alam niyo mga kapatid, ano ibig sabihin mo, pastor? Bakit yun ang kwento mo? Ang lahat na naghihintay sa ating Panginoon, kahit anong hirap yan, kahit anong sakripisyo,
kahit anong problema, sisikapin mo na hindi mawawala si Kristo sa iyong mga mata. At gagawin mo lahat sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Na kahit anong hirap, na kahit anong mga utos, pero sa ngalan ng pag-ibig, gagawin mo lahat iyon sapagkat ikaw ay isa sa mga anak na nagmamahal sa ating Panginoon. Kaibigan, sa gabing ito, ikaw ba ay nagmamahal sa ating Panginoon? Ikaw ba ay nagnanais na magbagong buhay? Ikaw ba ay naligaw na ng landas? Ikaw ba ay nagnanais ng lumapit na tuluyan sa ating Panginoon at maging ganap na anak ng ating Panginoon? Ngayong gabi, hindi mo kinakailangan nitong baliwalain. Ngayong gabi ay kinakailangan mong magdesisyon. Bakit kako? Sapagkat ang buhay natin ay hindi natin hawak. Kaya kinakailangan tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos at tayo mismo ay magkaroon ng desisyon kung sino ang ating paglilingkuran. Bago po ako magtapos, nais kong tawagin ang magbibigay ng awit papuri para sa ating Panginoon. Nagungsan nito'y inyong pagbulay-bulayan, nito'y inyong namnamin ang bawat mensahe ng awit, nito'y marahil, ito'y kumakatok sa puso natin. Inyong pakinggan ng mainam, mga bata, mga kabataan, mga nanay, mga lola, mga kapatid, ngayong gabi, ang tinig ng awit papuri para sa ating Panginoon na nag-aanyaya na tayong lahat ay pumili at magpasya para sa Kanya.
Ngayong gabi ay ang ating Panginoon ay mananawagan sa atin. Ulitin ko, ang ating Panginoon ay mananawagan sa atin. At hindi magsasawa ang ating Panginoon na manawagan sa atin. Ikaw ba ay napagod na? Ikaw ba ay sumuko na? Ikaw ba ay nawalan na ng pag-asa? Sa wari mo'y wala na nagtitiwala sa iyo, wala na nagmamahal sa iyo, wala na nagmamalasakit sa iyo. Sa aking mga kapatid, maaari ba kayong manalangin ng taimtim at ipikit ang iyong mga mata para sa ating mga kasamahan na kung saan ay napapanahon na para sila ay magdesisyon para sa ating Panginoon. Kinakailangan maihayag nila at maipakita nila ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Samantala ngayong gabi, ang ating Panginoon ay taimtim na nakatanaw sa bawat isa sa atin. Opo, kahit anong lalim, kahit anong dumi, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, ang Panginoon ay patuloy na nag-aantay sa iyong tugon sa kanyang panawagan. Ngayong gabi ay panahon ng pagpapasya. Hindi bukas, hindi mamaya na, hindi next time na lang, sapagkat di natin batid kung ano ang maaaring mangyari sa buhay natin. Ngayon ang panawagan ng Diyos. Ngayon tayo magpapasya. Sa gabing ito, nais mo bang tumayo sa panig ng ating Panginoon at sasabihin mo, Panginoon, sa gabing ito, nais kong tumayo sa aking Panginoon at nais kong magtalaga at nais ko magpasya upang sa ganon ako din naman ay tatawaging anak, hindi lamang dito sa lupa, lalo tigit sa langit na bayan. Tinatawagan ko ang aking mga kapatiran, kung ikaw mismo ay nakaranas na ng pagkapagod sa pagsunod sa ating Panginoon, at minsan iyo'y narinig at nakita ang iyong sarili, para pagang ikaw ay nananawa na o napapagod na, ngayong gabing ito, nais mo bang ipagpatuloy ang pagtatalaga sa ating Panginoon? Kung nagnanais ka mga kapatid, ngayong gabing ito, ikaw ay tumayo at sasabihin mo, Panginoon, hindi ako mananawang maglingkod sa inyo kahit harapin ko ang bagyo, kahit ano pa ang pagsubok, kahit anong layo pa nito, hindi ako mananawang maglingkod sa inyo, kundi ako'y patuloy na maglilingkod sa inyo. At ngayong gabi, nais kong magpasya gaya ng pagpapasya ng aking mga kasama, ngunit ako'y magpapasya sa sarili ko sapagkat ito'y may ugnayan na relasyon hindi lamang kung kanino man, kundi sa aking Panginoong Yesus. Ngayong gabi, mga kapatid, ang ating Panginoon ay nananawagan sa atin. Nadiyan ang ilan nating mga kaibigan, tumayo na sa panig ng ating Panginoon. Ang pagpasya mo ay hindi para sa akin. At ang pagpasya mo at ang pagtayo mo ay hindi para sa amin. At hindi para mapabilang sa Seventh-day Adventist. Kundi malaki ang pangangailangan mo kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Mga kabataan na nariyan sa gilid, anuman ang iyong katayuan, at marahil ikaw'y nahihiya. Marahil ikaw ay natatakot na baka kay kutsain ng mga kabarkada mo at mga kaibigan mo. Kaibigan, ang pinag-uusapan na natin dito ay kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin, kamusta yung magiging relasyon ko sa Diyos? Nayamang nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kailan ka magpapasya? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaibigan, sa gabing ito, kayong lahat na tumayo dito, hindi ko man nababasa ang puso ng bawat isa sa inyo. Pero batid ko na alam ng Diyos kung ano ang laman ng iyong puso. Marahil ikay nangungusap sapagkat ikay napapagal na
sa mga gabi-gabi na nagaganap o sa araw-araw na pamumuhay na nagaganap sa buhay natin. Marahil gabi-gabi ikay nagiging talunan sa mga pagsubok. Marahil sa gabi-gabi ikay lagi na lamang dihado. Sa gabing ito, ikay magtatagumpay sapagat ang pinagpasyahan mo at ang pinili mo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa gabing ito, uuwi ka sa iyong tahanan na may nakabit ka ng tagumpay sapagkat batid mo na sa gabing ito, nakasapanig ka ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama na may akda ng buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa panibagong kabanata na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Na ito'y aming danasin ang iyong biyaya at pagpapala na inilaan niyo po sa bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, narito kami sa Barangay Carmen. Ang aming mga kaibigan ay may mga kani-kaniyang mga pinagdadaanan. Mga problema, susun, tahi-tahing mga problema, nawari pagang wala ng katapusan at halos ikalagutnan ng hininga. Panginoon, pinanghihinaan kami. Minsan kami nanlulupaypay na. Nawari pagang wala ng katapusan ng pahirap at pasakit na aming nararanasan. Ngunit sa gabi ito, kahit man lamang sa aming pagpasya sa gabi ito, ay manaig kami, magtagumpay kami, sapagkat ang aming pinagpasyahan ay hindi lamang pansamantalang kaligayahan sa kalupaan, kundi habang buhay naming tatamasin ang sasang kalangitan na inyo pong inihain sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos, sapagkat sa gabing ito, nakilala namin at unti-unti namin nasilayan na malaki ang aming pagkukulang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Na akala namin ay tama lang ang aming ginagawa, na ang wari namin ay sakto lamang ang aming ginagawa. Ngunit unti-unti namin itong nasilayan sa gabi-gabi ng aming pag-aaral. Doon namin napagtanto, doon din namin nasilayan na napakalayo namin sa inyo. O Amang Diyos, ilang hakbang pa ang aming lalakbayin para makarating kami sa inyo. Salamat na lamang sapagkat ang aming Panginoong Hesus ay bumaba upang akuin ng mga kasalanan ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, madaman namin ang biyaya ng iyong ipinagkaloob sa amin. Huwag nawa namin itong isayangin, kundi bagkus ito'y aming maisakabuhay. O salamat Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na ipakita na kami maaaring maging tapat na mananampalataya sa inyo. Salamat sapagkat sa mga sandaling ito, kami inyong tinawagan na may pagkakataon kami na lumapit sa inyo. At sa gabing ito'y sinusuko namin ang aming sarili. At ang lahat ng mga bagay nito ay aming ipinagkakaloob sa inyo. Tulungan nawa kami sapagkat sadyang makasalanan kami, sapagkat pinasok na kami ng kadiliman sa aming puso. Ngunit sa gabing ito, inaanyayahan namin ang aming Panginoong Hesus na siyang mamuhay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon, sapagkat ikaw o Diyos ay hindi nagsawa sa amin, kundi nagtiis at kami inyong inintay. Kami nasasabik na makasama ka, hindi lamang po dito sa lupa, lalo tigit sa langit na bayan. Salamat ng marami o Diyos. Narito ang iyong mga anak, tumatayo sa inyong panig. Ilathala niyo po sila sa aklat ng buhay. Mabasa nawa ang kanilang mga pangalan upang mapabilang sa langit na bayan. Salamat Panginoon sa inyong pangako sa amin na kinasasabikan namin, na pinangahawakan namin, na pinagkukunan namin ng lakas, inspirasyon upang kami manatili
maging tapat habang ikaw ay parating. Salamat o Diyos ng marami sa pag-ibig, pagmamahal, at patuloy ng paggabay ng bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen, amen, amen. God bless mga kapatid. Yan po, para po sa ating closing song, manatili po tayo nakatayo at awitin po natin ang ating theme song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa ihang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, hallelujah, sa isang dagsang masya, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin. Binigyan niyo po kami ng magandang panahon upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng iyong banal na kasulatan. Sa gabing ito, lilisanin namin ang basketball court. Pag-iingat po naway maranasan ang bawat isa sa aming mga kaibigan. Mula sa AUP, mula sa Puting Kahoy, at lalo tigit dito po sa lugar ng Barangay Carmen. Buhos niyo po ang pagpapala. Dalawin nawa po sila, O Diyos, ng banal na Espiritu. Katukiin ang kanilang mga puso
sa mga taong hindi pa nagpapasya. At higit sa lahat, O Diyos, Ikaw ang kanilang magiging sandigan sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Salamat, O Diyos, pag-iingat po naway maranasan namin. Patuloy po namin madama ang iyong banal na presensya at ang pag-iingat ng mga piniling anghel sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming itinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen. God bless mga kapatid.